Hello, good evening mga lodis, mga han, mga kabebe, mga mahal dyan sa buhay. Ito po yung DJ Maki. Kumusta po kayong lahat guys? I hope okay lang po yung gabi ninyo. Alright guys, shoutout po dyan sa Team Power Flower. Hello po dyan sa Team Power Flower at sa mga members po. Good evening po sa lahat. I hope po okay lang po kayo dyan mga lodis kasi okay lang na din naman po ako. Alright guys, meron po akong ikikwento this night para sa inyo po. Alright guys, ito po yung kwento ng asawa kong mayaman. Sana all. Sana all mayroong mayaman asawa. Alright guys, ang kwento ng asawa kong mayaman, Kabanata 1. Kabanata 1 po. Bilisan mo, babe. Malapit nang bumalik ang asawa ko. Sa loob ng isang marangyang mansyon. Isang walang katawan na boses ang maririnig na humihimok sa isang tao sa kwarto habang si Chin Yu ay nakatayo sa harap ng pinto. Parang pamilyar sa kanya ang boses dahil ang may-ari nito ay ang kanyang asawa, si Suyan. Siya ay isang walang kwenta. Paano kung bumalik siya? Papakainin ko siya ng hamak na pie kahit nakikita niya tayo. Isang lalaki ang nanunuya na may paos na boses. Nakatayo sa harap ng pinto, si Chin Yu ay nanginginig sa galit. Ang nag-aapoy na galit ay muntik nang mawala sa kanya. Bang! Habang kumukulo ang kanyang galit, sinipa niya ang pinto. Isang lalaki at isang babae ang makikita sa kwarto na magulong damit. Nakatitig kay Suyan, na nasa kama at pinagmamasdan ang lalaking katabi niya, si Chin Yu ay puno ng galit. Hindi napigil ang tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Suyan, bakit mo ginagawa ito sa akin? Tanong ni Chin Yu habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at pinagmamasdan siya ng nakakapanghinayang tingin. Bahagyang nataranta si Suyan. Ngunit nakabawi siya kaagad pagkatapos. With that, she put on a impassive look. Dahil nalaman mo na ito, hindi ko na ito itatago, sabi ni Suyan. Bakit mo ba ako Gina ganito? 3 taon na akong malungkot sa pamilyang Su. Palagi akong nakikinig sa anumang sinabi mo, hinding-hindi ako tatayo kung hilingin mong manatili akong nakaupo. Kaya bakit mo ako pinagtaksilan? Napasigaw si Chin Yu habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Tinuya ni Suyan. Walang babaeng magugustuhan ng isang taong walang spine na walang nagawa sa buhay tulad mo. Pagkatapos niyang magsalita ay nilinggan niya ang matipunong lalaki sa tabi niya. Kilala mo ba kung sino ang lalaking ito? Siya ang young master ng pamilya Zhao, Zhao Gang. To be frank, matagal na kitang nakatutiming sa kanya. Kung hindi dahil kay Lolo. Hiniwalayan na kita at pinalaya sa bahay ko simula pa noong unang araw. Idinagdag ni Suyan sa isang mapanuksong tono. Nang marinig iyon, tumulo ang luha sa mukha ni Chin Yu. Nabubuhay ako sa takot sa lahat ng oras na ito. Palagi akong natatakot na magalit ka. Ako ay gigising sa hating gabi upang ipaghanda ka ng mainit na pagkain tuwing ikaw ay nagugutom. Sasakay ako sa motorsiklo hanggang sa South City para lang kunin ang paborito mong bulaklak para sa iyo. Ako, tama na yan. Putol ni Suyan sa inis. Ang mga sandaling iyon ng taos puso at nakaaantig na damdamin ay hindi makakaantig sa isang walang pusong babaeng tulad niya. Sa tingin mo ba sapat na ang paggawa ng maliliit na bagay na ito? Kung hindi dahil sa aking lolo, na nagpumilit sa aming kasal, sa palagay mo ba ay titigilan ko pa ang isang lalaking tulad mo, isang walang kwentang lalaki na walang nagawa? Alamin ang iyong lugar. Bakla, napangisi si Suyan. Dapat kang matuto ng 1 o 2 bagay mula kay Zhao Gang. Napansin ni Suyan habang kinakaway-kaway ang kanyang daliri sa lalaking katabi niya. Nakaipon siya ng halos 100 milyon sa murang edad. Pumipirma siya ng mga deal sa pamilya yan mula sa Jindu. Maaari mo bang maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito? Mayroon ka bang ideya kung gaano kalakas ang mga taong iyon mula sa Jindu? Magagawa nila tayong maging nouveau riche sa isang salita lang, sabi ni Suyan. Bakit mo sinasabi sa kanya ang lahat ng ito? Paanong malalaman ng isang tulad niya ang tungkol sa pamilyang yan mula sa Jindu? Nanunuya si Zhao Gang habang nakatingin kay Chin Yu ng masama. Pinilit ni Chin Yu ang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Sa katunayan,
Wala siyang alam tungkol sa mundo ng negosyo, ngunit kahit na narinig niya ang tungkol sa pamilyang yan ni Jingdo noon. Bukod dito, ang balita tungkol sa kanila ay nabalitaan sa buong mass media ni Jiang Cheng kamakailan. Kaya halos imposible para kay Qin Yu na hindi marinig ang tungkol dito. So, tumango si Zhao Gang, "Hoy, dork. Maging matino at kalimutan ang nakita mo ngayon. Kung gayon ang tatlo sa atin ay maaaring magpatuloy na mabuhay ng maligaya magpakailanman, at maglilingkod ka pa rin sa iyong asawa. Ngunit kung gusto mong subukan ng anumang nakakatawa, pagkatapos ay aipak ang iyong mga gamit at umalis dito." Sumigaw si Zhao Gang sa isang snobbish na tono na parang siya ang may-ari ng bahay. Biglang nanghina si Qin Yu. Ang matandang Mr. Su, na nalulong sa paghula noon, ay nagpropesya na si Qin Yu ay magdadala ng swerte sa pamilyang Su, kaya pinakasalan ng una ang huli sa kanyang apo. Bukod kay old Mr. Su, walang tumitingin sa kanya habang siya ay isang live-in na manugang sa nakalipas na 3 taon. Kaya naman, lumala ang kanyang pagiging inferiority complex. At sinubukan niyang pasayahin ang lahat sa pamilyang Su, sa takot na magagalit sila sa kanya. Gayunpaman ang kanyang walang saysay na pagsisikap ay ginantimpalaan ng pagkakanulo at pagkabigo. "Wala na talaga akong pag-asa, no?" Nagkomento si Qin Yu sa tono ng pag-aalipusta sa sarili habang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Pagkalipas ng 3 mahabang taon, dapat kong simulan ang paglaki ng isang gulugod, tama ba? Isang kislap ng puot ang sumilay sa mga mata ni Qin Yu habang tinititigan niya ang mga mangangalo niya sa harap niya. "Bakit? Hindi mo matanggap?" Tinuya ni Zhao Gang matapos mapansin ang hitsura ni Qin Yu. Hindi lamang si Zhao Gang ang hindi naapektuhan, ngunit nagsuot din siya ng satirical smirk sa kanyang mukha. Tinitigan ni Qin Yu si Zhao Gang at naikayam ang kanyang mga kamao. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, umungal siya, "Anak ng BTCH, papatayin kita." Kaagad pagkatapos, sumugod si Qin Yu patungo sa Zhao Gang. Gayunpaman, ang isang mahinang lalaki na tulad ni Qin Yu ay hindi katugma kay Zhao Gang. Bago pa niya matamaan si Zhao Gang, sinipa siya sa lupa ng huli. Hindi siya makatayo dahil sa hindi matiis na sakit ng kanyang puson. "Madugong impyerno, how dare you raise your hand against me?" Si Zhao Gang ay nag-uumapaw sa galit. Matapos humakbang patungo sa Qin Yu, binugbog ni Zhao Gang ang mahinang lalaki hanggang sa isang pulpol. Napahiga si Qin Yu sa malamig na sahig sa kawalan ng pag-asa at tinanggap ang bawat suntok na nakadirekta sa kanya. "Napakalungkot ng buhay na pinamunuan ko." Tinakpan ni Qin Yu ang kanyang ulo. Mukhang nagdadalamhati. "Hindi ko man lang nagawang maghiganti. I guess I don't deserve to live anymore." Umuungol si Qin Yu na walang buhay na tingin. Ang walang humpay na suntok sa kanyang katawan ay nagdulot ng paglabas ng dugo sa kanyang bibig. "Ayos lang. Kalimutan mo na lang siya." Ang paghampas sa isang walang kwentang uod na tulad niya ay isang insulto para sa iyo, masungit na sabi ni Suyan, hinayla ang braso ni Zhao Gang. Dinuraan ni Zhao Gang ang mukha ni Qin Yu. Habang pinipihit ang kanyang daliri sa direksyon ng pinto, nagbanta si Zhao Gang, "Maligo ka na. O kung hindi, bubugbugin kita hanggang mamatay." Nagpumiglas si Qin Yu habang tumatayo at humakbang patungo sa labasan. Ang kanyang puso ay puno ng puot sa pares na ito ng mga mangangalo niya. Ngunit lalo niyang kinamuhian ang kanyang sarili dahil sa hindi niya pagganti sa kanila. Nag-aatubili si Qin Yu na tanggapin ang kahihiyan at umalis ng ganoon lang. "Suyan, ipinapangako ko na pagsisisihan mo ito." Tumalikod si Qin Yu at nagalit. Itinuro ang kanyang daliri kay Qin Yu. Nagalit si Zhao Gang, "Buzz off. Naririnig mo ba ako?" Pinunasan ng dugo sa mga sulok ng kanyang mga labi, si Qin Yu ay tumakbo palabas ng Su residence. Nang dumating si Qin Yu bago ang pangunahing pasukan, nadatnan niya ang kanyang biyenan, si Sun Yumei, nakababalik lang. Nang mapansin ang Mercedes-Benz na nakaparada sa harap ng pangunahing pasukan, tila nahawakan ni Sun Yumei ang kwento. "Ina," bati ni Qin Yu na may hinaing. Sinulyapan siya ni Sun Yumei nang walang emosyong tingin. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa inis. Sinabi niya, "Ngayong alam mo na ang tungkol dito. Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. To tell you the truth, lahat kami pumayag na paalisin ka sa pamilya namin." Ang marinig iyon ay lalo lamang lumalim ang kanyang kawalan ng pag-asa. "Pumayag din ba si Lolo?" tanong ni Qin Yu.
Sumagot si Sun Yumei, ang kanyang opinyon ay walang kaugnayan. Ang pamilya Zhao ay pumirma ng mga deal sa pamilyang yan mula sa Jingdu. Kung makakasakay tayo sa alon ng pamilya yan, sa wakas ay itataas natin ang ating sarili sa mga elite. Kabilang dito ang pag-unlad ng negosyo ng aming pamilya sa isang macro level. Ano ang iniisip mo na ang isang matandang geezer na tulad niya ay maaaring magkaroon ng sasabihin tungkol dito? Sabi ni Sun Yumei. Kung ano man ang swerte na paulit-ulit niyang daldal, lahat ng ito ay feudal na pag-iisip at atrasadong pamahiin. Si Qin Yu ay nanatiling tahimik sa buong panahon. Ang kawalang puso ng pamilyang Su ay naging sanhi ng kanyang panghihina ng loob. Pagkatapos panasan ng kanyang bibig, humakbang siya palabas ng Su residence. Ang pisikal na sakit at pagkabigla sa isip ay napatunayang labis na hindi niya kayang tiisin. Sa sandaling iyon, tuluyan na siyang nahimatay sa bangkita ng pangunahing kalsada. Out of the blue, isang Maybach na may Jingdu license plate ang huminto bago si Qin Yu. Matapos hamina ang bintana, makikita ang isang mahabang buhok. Eleganteng mukhang batang babae na nakasimangot habang nakatitig kay Qin Yu, na nakahandusay sa lupa. So ito ang lalaking pinakasalan ako ni Lolo. Kinindatan ng babae ang kanyang mga mata habang sinusuri niya si Qin Yu. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak habang nakatitig sa walang malay na magulo na si Qin Yu. Miss, baka naman, baka napagkamalan mo siyang tao. Tiyak na hindi ka ipapares ni Old Mr. Yan sa isang mapurol na karaniwang tao na tulad ng taong ito. Isang lalaki, na nakadamit na parang bodyguard sa kotse, ay pamuna ng magkadikit ang mga kilay. Nanatiling tahimik si Yan Ruizu. Gumagawa ng isang kilos, iniutos niya. Dalhin mo siya sa kotse. Oo, binibini. Bumaba ang kanyang mga bodyguard at agad na binuhat si Qin Yu pabalik sa kotse. Lalong tumindi ang kanyang nakakunot na mga kilay habang nakatitig sa lalaking magulo sa kanyang harapan. Lolo, gusto mo ba talagang pakasalan ko itong walang kwentang lalaki? Bamantong hininga si Yan Ruizu bilang pagbibitiw habang ikinukwento niya ang pangaral ng kanyang lolo bago umalis. Ruizu, malaki ang utang ng pamilya natin sa kanya. Kung hindi dahil sa ama ni Qin Yu, hindi magiging ganito ang pamilya namin ngayon. Ang kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng isang alaala at hiniling sa akin na iabot ito sa kanya kapag siya ay umabot sa 30. Ginoo, si Qin ay isang makapangyarihang tao. Naniniwala akong magiging iba rin ang anak niya. Makinig kang mabuti, Ruizu. Dapat ay mabait ka kay Qin Yu. Paulit-ulit na nilalaro sa kanyang isipan ang paghihimok ng kanyang lolo. Bakas sa kanyang makapigil hiningang mukha ang pagbibitiw. Kung siya ay isang magaspang na brilyante na may hindi pa nagagamit na potensyal. Papayag ako sa kahilingan ng lolo, tahimik na bamulong si Yan Ruizu. Ngunit kung siya ay isang walang kwentang magsasaka, hindi ako sasama dito. Huminga ng malalim si Yan Ruizu. Ipinahid niya ang kanyang mga daliri sa turquoise jade pendant, na siyang memento na hiniling sa kanya ng kanyang lolo na ipasa kay Qin Yu. Masusing inilagay ni Yan Ruizu ang pendant sa leeg ni Qin Yu at itinalikod ang kanyang ulo. Sa pamamagitan nito, natupad ng aming pamilya ang pangako na ibabalik sa kanya ang alaala, naisip ni Yan Ruizu. Gayunpaman, hindi niya napansin na kumikinang ang pendant na may mga mantsa ng dugo nang dumampi ito sa balat ni Qin Yu bago pumasok sa katawan nito sa bilis ng kidlat. Alright guys, dun po nagtapos yung kwento po natin this night. I hope po nag-enjoy po kayo sa pakikinig mga lodis and mga kapatid. Thank you so much guys. Ito po yung DJ Maki 101.1 Team Basag Band. Hindi na po nababasag kasi basag na basag na. Bye-bye!